Magandang umaga and happy Sabbath sa ating lahat. Muli, salamat sa Panginoon at tayo magkakasama sa araw po na ito, araw ng pamamahinga ng Panginoon. Salamat, nakasama natin ang pamilya ni Brother Arlino at ganoon din sa ating mga regular na kasama. Happy Sabbath po sa ating lahat. So napakahalaga po itong ating pag-aaralan ngayon at muling ibabalikan natin yung mga aral na matagal lang nawawala sa ating mga pag-aaral, lalo na sa mga bago. So napakahalaga na malaman nyo ito kasi sa ngayon ay kung mapapansin nyo sa mga social media, napakadami pong nag-broadcast tungkol sa pananampalatayang Islam. So kung napapansin niyo po yan, napakadami na po. Kumbaga hinahayag talaga nila na ang kanilang pananampalataya ay totoo. So ngayon para sa atin bilang mga Kristiyano, paano natin mapatunayan na ang atin namang paniniwala ay totoo at ito ay nakabase sa sulat ng propeta at ng mga alagad ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang banal na espiritu. So yung unang-una, yung katanungan na sinabi po dito, yung how many divine beings are to be exalted? Ilan ba ang dapat sambahin? Ilan ba dapat itaas? Tandaan niyo po sa John 17:3, this is life eternal, that they might know thee, the only true God, and Jesus Christ whom thou hast sent. Ibig sabihin, kailangan natin malaman ang Ama, the only true God, at yung kanyang sinugo, si Jesus Christ. At ang kasunod na biyaya, anong sabi niya? Life eternal. So malaman niyo ang Ama, malaman niyo ang anak na sinugo niya, isang buhay na walang hanggan pala ang katumbas nito. Ngayon dito ating linawin na magdadala po sa atin ang kaalaman ito at magpapatibay sa atin, lalo na sa mga dati ko nang nakasama. So mapapatibay tayo sa ating pananampalataya at hindi natin pwedeng pagdudahan na tayo ay parang tama o parang mali. Ibig sabihin, matibay sa atin na matayuan yung isang katotohanan na sinabi po ng Panginoon. Sabi niya dito sa Youth Instructors, na-publish July 7, 1898. Sabi niya dito, the Father and the Son alone are to be exalted. Ilan po ang Diyos? Isa. Pero bakit dalawa ang kailangan itaas? So ibig sabihin po, ang Ama kailangan sambahin at itaas, ganun din naman ang anak. Kasi pansinin nyo sa isang magulang na mayroong anak, halimbawa, hindi ka makapunta doon sa iyong pupuntahan at kailangan mong utusan ng iyong anak. Tapos kilala ng tao na ikaw ay anak, kilala ng tao na mayroon kang anak. Kaya ibig sabihin, kung ano yung sinabi, pinapasabi ng ama doon sa anak, i-honor nung pupuntahan niya. Dapat, di ba? So, ganun din dapat. Paano kung halimbawa ako nag-utos sa anak ko, tapos pagdating doon, hindi in-honor. Hindi pinakinggan, hindi pinaniwalaan. Kasi anak lang. Ay paano kung anong maramdaman ko bilang ama? Na samantalang nag-utos ako, ibinigay ko yung authority, kung ano yung sinabi ko doon sa anak, yun din sasabihin ng anak ko. Pero kung hindi pakinggan ito ng inutusan ko, ibig sabihin, binaliwala niya ako. Kasi ako nag-utos mismo sa anak ko eh. So yun pong ibig sabihin nun, na ang ama at ang anak, ano ng kaaway. Kasi alam niya mahalaga yung pag-aaralan. Kasi pag malaman kasi natin na meron lang ama at anak, wala kang ibang dapat sambahin na iba. Kasi ngayon ang sinasabi ng iba, meron tayong pagsamba na meron tayong isang Diyos pero tatlong persona. Ama, anak, espiritu. Sinasabi nila. Meron din namang iba na isa lang ang Diyos. Sa Islam, isa nga lang tinutukoy niya, isa lang ang Diyos, wala silang ano. Eh paano sa atin? Na ang sabi ang kailangang sambahin ang ama at ang anak. So paano yung sumasamba lang sa ama? Hindi kaya bibigat ang loob ng ama na bakit ako lang sinamba niyo yung aking anak? Na siyang katulad ko rin ay hindi niyo sasambahin. So ganun po ang kalagayan natin. Ngayon sa ating pagpapatuloy, ano ba ang
Tingnan po natin yung katanungan dito. Sabi dito, how many divine beings are praised by the whole creation? So ito po ay mabasa Revelation 5 verse 13. Yan po ang ating babasahin. Sabi po dito, and every creature which is in heaven and on the earth and under the earth, and such as are in the sea, and all that are in them, heard and seeing, blessing and honor and glory and power be unto him that sitteth upon the throne and unto the Lamb forever and ever. So ano pong tinutukoy niya? Blessing and honor and glory and power para kanino? Doon sa nakaupo sa trono at doon sa Lamb, sa kordero. So ibig sabihin, mayroong kinikilala sa langit na nakaupo sa trono at isang kordero. At sino yung tinutukoy na kordero? Ang tinutukoy po na kordero ayon kay John, narito ang kordero ng Diyos nag-alis ng kasalanan sa libutan. Sino yung tinutukoy niya? Si Jesus Christ. So ibig sabihin, sa langit, mayroong trono. Sinong nakaupo sa trono? Ang Ama at ang Lamb. Na ibig sabihin sa langit, kasama ang Ama at ang Anak na pinupuri nila. So, sa ating pang pagpapatuloy, sabi ito, how many divine beings are praised by Adam and Eve? Kasi sa langit, sabi doon, pinuri nila, sinamba nila ang Ama at ang Anak na tinutukoy po na kordero. Ngayon, sa panahon naman ni Adan at Eva, ilan ang sinamba nila? So sa Story of Redemption, page 31, paragraph 2, sabi dito, the angels united with Adam and Eve in holy strains of harmonious music, and as their songs pealed forth from blissful Eden, Satan heard that the sound of their strains of joyful adoration to the Father and the Son. So sa panahon pala ni Adan at Eva, sino ang kanilang sinamba? Ang Ama at ang Anak lang, at narinig po yan ni Satan. So habang nagpupuri pala si Adan at Eva, naririnig ni Satan na pinupuri nila ang Ama at ang Anak. So dalawa. Alam ni Satan kung sinong pinupuri ni Adam at Eva. Dito po sa ating binasa, wala po tayong nabasa na pinuri nila ang Espiritu. Kaya nga sinabi na Spirit of God, kasi hindi yun ibang being. Hindi siya hiwalay sa kanyang pagiging being ng Ama o sa kadyusan ng Ama. So sa atin pong pagpapatuloy, sabi dito, ilan naman? How many beings are we invited to believe in? Ilang being naman ang para sa atin na inibitahan tayo para dapat nating paniwalaan? Ito naman yung babasa sa John chapter 14 verse 1 hanggang 3. Sabi po dito sa verse 1, let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. So pag maniwala ka sa Diyos, maniwala ka rin sa Kanya. Sinong nagsalita nito? Si Jesus Christ. So ibig sabihin sa paniniwala natin, paniwalaan natin ang Ama, paniwalaan din natin ang Anak. Yun po ang hindi po dapat tayo mag-iba na sabihin natin, hindi kailangan isa lang ang paniwalaan ko. Hindi kailangan tatlo ang paniwalaan ko. Kundi ang sinabi niya po dito, mula sa langit, mayroong nakaupo sa trono at mayroong kordero na ipinakita sa langit na sinamba lang lahat ng nandoon ng mga anghel. Sa kay Adan at Eva naman, ang sinamba nila Ama at ang Anak. So sa atin, ang sinabi sa atin ngayon, dapat tayo, sabi nito, tayo ay maniwala sa Diyos at maniwala din tayo sa Anak niya, sa Panginoong Jesucristo. So dito sa Revelation 7 verse 10, ilang being ang involved sa panahon ng plano para iligtas ang sangkatauhan. So mayroon silang tinatawag na the Council of Peace. Sabihin, mayroong council sila na tinutukoy. So ilan ang nandun?
basahin po natin sa Revelation chapter 7 verse 10. Sabi dito, and cried with a loud voice saying, salvation to our God, which sitteth upon the throne and unto the Lamb. So saan manggaling ang kaligtasan? Mula doon sa throne, sa nakaupo sa trono at sa kanino? Sa Lamb, sa Kordero. Sino ang Kordero muli? Ang Kordero ng Diyos is si Jesus Christ. Narito ang Kordero ng Diyos na nag-alis ng kasalanan sa libutan. So si Jesus Christ po ang tinutukoy. Okay, sa ating pagpapatuloy. Sabi dito, how many divine beings were involved in the plan to save mankind? Tinatawag silang the Council of Peace. Ang una sabi sa Revelation 7 verse 10, and cried with a loud voice saying, salvation to our God, which sitteth upon the throne and unto the Lamb. And the council of peace shall be between them both. So sino ang binubuo ng council of peace? Ang ama at ang anak pala. Sa council of peace, walang ibang involved doon kundi ang ama at ang anak lang. Sa atin pong pagpapatuloy, tingnan po natin ang kasunod. Sabi po sa Signs of the Times, December 23, 1897, paragraph 2. How many divine beings were involved in the plot to save mankind, the Council of Peace? Ito po yung sinulat po ng propeta, si Mrs. White. Sabi niya, the great plan of redemption was laid before the foundation of the world. So, ibig sabihin, yung plano ng pagtubos sa tao ay nilatag na before. Ibig sabihin, bago magawa ang sanlibutan. Bago pala mag-create ang Panginoon ng sanlibutan, mayroon ng plan of redemption. Di ba kamangha-mangha yun? Ang tao hindi pa nagkasala, wala pang ang tao. Pero mayroon ng plan of redemption. Ibig sabihin, mayroon ng nagkasundo ang ama at ang anak. Na ibig sabihin, kung darating man sa punto na magkasala ang tao at bumagsak, mayroon ng plan of redemption. Hindi po ang redemption dumating dahil nagkasala ang tao, gumawa sila ng plano. Kundi bago gawin ang tao, bago gawin ang sanlibutan, ang mundo, mayroon ng plan of redemption. At sino yung nagplano nun? Ang ama at ang anak. Sabi pa dito, and Christ, our substitute and surety, did not stand alone in the wondrous undertaking of the ransom of man. In the plan to save a lost world, the council was between them both. So sino yung nasa council? The covenant of peace was between the Father and the Son. So yung plano ng pagtubos ay pinag-usapan ng ama at ng anak. Kaya hindi po madali sa isang ama na ibigay niya yung kanyang anak. Halimbawa, mayroon kang anak. O halimbawa, mayroon kang kunyaring anak. Hindi mo naman ito kadugo. Pero di ba kahit hindi mo kadugo, pero tinuring mo na siyang anak, inaalagaan mo. Gusto mo ba siya na pahirapan hanggang sa papatayin ng ibang tao? Di ba sa atin ayaw natin yon? Pero hindi nga natin kadugo yun eh. How much more kung kadugo natin? Ganun din po ang damdamin ng Ama sa langit. Galing sa kanya mismo ang kanyang anak. Hindi yung sabi na ginawa niya ito magiging anak ko, kundi galing sa kanya. Kung paano sa nanay na galing yung anak niya na pinagbubuntis niya, ganun din sa ama. Sa proseso ay hindi po natin alam kung paano presiso. Pero sa nature, pinapakita sa atin na ang nature noon kung paano ang isang babae nagbubuntis. Na nanggagaling talaga sa kanyang sinapupunan. So dito makita natin na yung Council of Peace ay kasama ang ama at ang anak. Dalawa sila. Hindi pwede magkaroon ng council na isa ka lang. Kaya nga sinabi ng Panginoon, para mapatunayan ang isang usapin o ang isang hinabla na kaso, kailangan mayroong dalawa o tatlo na patunay. Kasi kung isa lang, medyo parang questionable ka pagdating sa husgado, sabihin ka, oh, parang binayaran mo lang to, Brad. Pero pag dalawa yan, more than two pa, so
mas matibay. Sabi dito, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Pag sinabi pong begotten, hindi po created. Hindi tulad ng anghel, ng tao, sila po ay created. Pero sa anak niya, begotten. Hindi po pwedeng tawaging bigatin kung hindi naman nanggaling sa sinapupunan. Ngayon sabi dito, that whatsoever believe it, whosoever believe it in Him should not perish but have everlasting life. Ang sinabi niya po dito, for God so loved the world. Mayroon ba kayong kilalang Diyos na sinabi, for God so loved the 70 Adventists, for God so loved the Muslims? Kundi buong mundo. Ibig sabihin dito, yung Diyos na ating pinaniwalaan dapat, yung Diyos na minahal niya ang mundo. Hindi lang sa kung ano-anong religion. At ang isa pa sa pinakamatibay na dapat nating paniwalaan, na ang Diyos na ating pinaniwalaan ay mayroong anak. Kasi hindi tayo pwedeng matubos kung wala ang anak niya. Kasi kung ang Diyos lang, hindi siya pwedeng mamatay. Kaya imposible tayong tubusin. Kasi kailangan doon ang katumbas ng kasalanan. Kaya nga sinabi sa Romans 6:23, for the wages of sin is death. So ibig sabihin, lahat tayo nagkasala, ang katumbas ng kamatayan. Ngayon, kung walang mamamatay na pamalit sa atin, paano tayo maligtas? Wala pong kaligtasan sa lahat. Kaya kailangan mayroong mamatay. At ang pwede lang mamatay at mayroong kamatayan ay yung kanyang anak. Kasi ang ama, wala po siyang kamatayan. Kaya nga doon, bago nila i-create ang mundo, mayroon silang plan of salvation, plan of redemption, kung paano nila iligtas. Nagkasundo na agad yung ama at ang anak. Sabi pa dito, the majesty of heaven, the King of glory, would become a servant. Biruin nyo, majesty in heaven. Sinasamba sa langit, makapangyarihan doon sa langit, pero pagdating sa lupa, ginagawang alipin. Saan pa kayo noon? Sa atin nga, tao lang tayo, pero yung alipin, ginagawa pa natin, inaalipin pa natin ng gusto. So sa tao po, sa sanlibutan, yung mga pag tayo po, ang mamarin natin ay tumaas, kumilala, makilala, magiging tanyag, hindi po yan ang espiritu na nagmumula sa Diyos. Kasi ang espiritu na nagmumula sa Diyos, mula sa pinakamataas, nagpakababa siya. Kaya nga sinabi niya, ang nagpakababa ay itataas niya pagdating sa langit. Ngayon, sabi dito, the only begotten Son. Pag sinabing the only, mayroon pa isa yan? Wala na, isa lang. The only begotten Son in whom the Father delighted. Sabihin, nalulungkot ang Ama sa Kanya, was given for the ransom of a fallen race. Alam niyo po, sa totoo lang, kaya bang gawin ng Diyos lahat? Kaya, di ba? Pero bakit kailangan niya pang isakripisyo ang kanyang anak kung pwede naman niyang mag-create ng panibagong earth? Pero bakit hinayaan niya o bakit binigyan niya ng hinayaan niya na yung kanyang anak ay magdurusa? Hindi ba masakit sa kanya yun? Yun ang hindi po naintindihan ng tao ngayon. Binabaliwala lang yung regalo ng ama at ng anak sa atin. Yung regalo na yun na para tayo makapanumbalik, para tayo maibilang na muli. Kasi mula nung magkasala ang ating unang mga magulang, si Adan at Eva, tayo po ay kanino na bilang? Doon sa father of lies, doon sa prinsipe ng kasalanan, sino yun? Si Satan. Kaya dahil napabilang na tayo doon, paano tayo tutubusin ng Diyos? Kasi tayo created niya eh. Hindi naman tayo create ni Satan. Pero bakit tayo ay napunta kay Satan?
Kasi nagkasala tayo at ang pinakapinuno ng kasalanan at pinagmula ng kasalanan si Satan. So tayo ay napabilang doon kasi ang Diyos walang kasalanan. Kasi kahit sabihin mo, Lord, ako di ba created mo? Dapat ako dyan sa'yo. Eh tayo nga nagkasala eh. So dahil mas binigyan natin yung kasalanan, tayo ay napabilang sa principle of lies. Sa originator of sin. So doon po tayo napabilang. Ngayon, paano tayo maibalik sa nag-create sa atin? Kaya nga mayroon kailangan magtubos. At ano ang pantubos niya? Kamatayan. Ang tinutukoy po dito na kamatayan na hindi po yung pagtanda natin or kahit hindi ka matanda, namamatay ka, hindi po yun. Hindi po physical na kamatayan, kundi yung kaluluwa. Iba po ang kaluluwa. Kasi ang physical ano na talaga yan, nakatalaga na talaga mamamatay ka. Kahit matuwid ka man or masama, mamamatay ang physical na katawan mo. Ano ang tinutukoy ng Diyos na mamamatay dito? Yung ikalawang kamatayan, alam niyo ba kung gaano kahirap yun? Araw at gabi, nalangoy-langoy ka sa init. Samantalang sa ating ngayon, mapasok lang ng mantika, ang sakit na. So dito pinapakita sa atin na kung gaano kahalaga yung inoffer ng Diyos sa atin na kaligtasan. Ngayon sa atin po pagpapatuloy, sabi dito, how many divine beings are ministering to the afflicted? Ilang mga divine beings yung isabihin dito, nagmi-ministeryo doon sa mga nakakaranas ng kabigatan o kahirapan. Sabi dito sa Christ Object Lesson, page 373, paragraph 1, God and Christ and angels are all ministering to the afflicted, the suffering, the sinful. Give yourselves to God for this work, use His gifts for this purpose, and you enter into partnership with heavenly beings. So God and Christ and angels, biruin mo lahat ng ahensya pala sa langit, nagministeryo sa atin. Kaya pala pag dumating sa punto na parang asiwa ka, wala ka lang matakasan, yung mga anghel nagbibigay liwanag sa iyo na mayroon pang pag-asa. Ang mga anghel din ang nagsasabi, nagre-rely o sabihin nagre-report sa Ama at sa Anak na itong kaluluwang ito ay handa ng sumuko. So sila yung nagre-report. Ngayon, makikita natin na yung ministering o divine beings na nagministeryo sa atin sa karanasan natin ay ang Diyos, ang Anak at ang mga anghel. Ngayon, sabi dito sa kasunod, how many divine beings should we pray to? So ilan ba ang dapat nating dasalan? O ano pong sinabi sa Matthew 6 verse 9? After this manner, therefore, pray ye, Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. So ilan? Unang-una, isa. Sa Acts 7 verse 59, sabi pa dito, and this stone, Stephen, calling upon God, and saying, Lord Jesus, receive my spirit. So ilan ang dapat nating dalanginan? Dalawang diin. Hindi po sinabi niya, kayo manalangin kayo sa Ama, Anak, Espiritu. Ama at ang Anak lang. Kasi ang Espiritu, hindi naman siya being na kumukulikta ng ating papuri. Kundi ang Ama at ang Anak lang ang nararapat papurihan at sambahin. So sila lang ang kumukulikta ng papuri at papasalamat. Kaya kahit sa ating panalangin, tinuruan tayo ng Diyos. Hingin niyo sa Ama sa pamagitan ng aking pangalan, sa pangalan ng ating Panginoon Kristo. So, sa ating pagpatuloy, sabi pa dito, how many divine beings have a spirit? Ilan bang divine beings na mayroong espiritu? Sabi sa Romans 8 verse 9, but ye are not in the flesh, but in the spirit.
If so, be that the Spirit of God dwell in you. Pansinin nyo the Spirit of God dwell in you. Now, if any man have not the Spirit of Christ, ang Spirit of God na nasa inyo, at sinabi pa dito sa isa, now if any man have not the Spirit of Christ. So ang Spirit of God and Spirit of Christ, pag ang Spirit of God wala sa iyo, katumbas din nun na wala kang Spirit of Christ. Kaya ang Spirit of God and Spirit of Christ ay isa lang. Parihong Spirit of God. Saan ba ang Spirit of Christ? Saan galing? Sa Spirit of God galing yun. Ang Espiritu ng Diyos, ibinigay niya sa anak. Kaya nga sinabi ng anak na lahat ng authority sa langit, lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa, ibinigay sa akin. So, anong kapangyarihan ang hindi niya ibinigay? Wala. Kasi lahat nga ay authority and power ibinigay sa anak. So, ang Spirit of God, hindi ba niya ibinigay sa anak? Kaya yung Spirit of Christ is katumbas din po ng Spirit of God. Hindi po siya iba. Hindi po siya hiwalay. Kaya pag mayroon kang sinasabi na Spirit of God, malalaman yan. Kasi katumbas yan ng mayroon kang Spirit of Christ. Ang Spirit of Christ ay anong katulad ng Spirit of Christ? Hindi masasama. Kaya nga sanabi po sa Ephesians, let this mind be in you, which is in the Lord Jesus Christ. Kung ano yung kaisipan ng anak, dapat magiging ganun po tayo. Ngayon sabi niya, he is none of his. Now if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. So yan po yung mga karagdagang mga talata na magpapatunay po, magpapatibay diyan sa ating binasa. Sa atin pong pagpapatuloy, how many divine beings have a physical form? Ilang mga banal na nilalang o banal na being ang mayroong physical form. Sabi dito, fathers, sa Daniel 7 verse 9, fathers form, I beheld till the thrones were cast down, an ancient of days did sit, whose garment was white as snow, and the hair of his head like the pure wool. His throne was like the fiery flame, and his wheels as burning fire. So ito po yung form ng Ama. Mayroon po siyang forma. Kung mayroon pang forma siya, mayroon siyang anyo. Ngayon, sabi sa John 5:37, and the Father himself, which had sent me, had borne witness of me. Ye have neither heard his voice at any time, nor seen his shape. Mayroon siyang hugis. May anyo siya at mayroon siyang hugis. O ngayon, ibig sabihin sa Ama, mayroon siyang anyo at mayroong hugis. Hindi lang anyo na nagbago-bago, kundi yun talaga ang physical na anyo niya. Kasi ang Holy Spirit po, pwede siya nagbabago-bago. Kaya wala siyang literal na anyo. Kasi sabi nga doon, ang Spirit ay magiging tulad siya ng apoy. Magiging tulad siya ng kalapati. Ibig sabihin, wala siyang physical na anyo na magiging kanya. So tingnan pa natin yung kasunod. Sa Revelation 1:13 verse 16. Ito naman sa anak. Ano ang nakita sa anak? Ano ang forma ng anak? Sabi dito, and in the midst of the seven candlestick, one like unto the Son of Man. Katulad ng anak ng tao. So ibig sabihin, may nakita sila tulad ng anyo ng tao. Clothed with a garment down to the foot and girt about the paps with a golden girdle. His head and his hairs were white like wool. Di ba nakita ang Ama, ang buhok katulad din po ng white like wool, ganun siya kaputi. As white as snow. And his eyes were as a flame of fire. And his feet like unto fine grass, as fine brass, as if they burn in a furnace. Sabi dito, as if they burn in a furnace, and his voice as the sound of many waters. And he had in his right hand
7 stars, and out of his mouth went a sharp two-edged sword, and his countenance was as the sun shining in his strength. So yung kanyang mukha ay tulad ng araw. Ang araw ba, pag tanghaling tapat, kaya nating titigan? Di ba hindi natin kayang titigan yan? Kasi pag natitigan natin yan, para tayong medyo na nabubulag. Pansinin nyo, bakit si Apostol Pablo nabulag nung nagpakita sa kanyang anak ng tao, si Jesus Christ? Dahil po sa glory, sa silaw. Kasi ang sabi dito, yung kanyang silaw tulad ng araw sa kanyang katanghaliang tapat. Mas matindi po yung liwanag doon. Kaya ganun po nangyari kay Apostol Pablo kung bakit po siya na bulag. Okay, sa atin pong pagpapatuloy, sabi dito sa The Faith I Live By, page 40, paragraph 4, I saw a throne and on it sat the Father and the Son. So sino ang nakaupo sa trono? The Father and the Son. Wala pong ibang nakaupo sa trono kundi the Father and the Son. Hindi po sila tatlo. Kaya mali po yung paniniwala na mayroong isang Diyos, tatlong persona, na ang nakita dito, Ama at ang anak lang sa trono. Dapat kung tatlong persona sila, dapat sinabi doon, I saw a throne and on it sat the Father, the Son, and the Holy Spirit. May nabasa ba kayong Holy Spirit? Wala po. Kaya dito malinaw na ang dalawang being na nasa langit ay Father and Son. I gazed on Jesus' countenance and admired his lovely person. The Father's person I could not behold, for a cloud of glorious light covered him. Ibig sabihin, nung ipinakita ito sa propeta, nakita niya mismo nakita niya ang anyo ng anak. Pero sa ama, hindi niya makita kasi sabi niya, para itong nalambungan ng ulap. Sabi dito, I asked Jesus if his father had a form like himself. Tinanong ng propeta kung mayroong forma ang ama katulad niya. He said he had, but I could not behold it, for said he, if you should once behold the glorious person, you should cease to exist. Sinabi ng propeta na ang ama pala may anyo din. Tinanong niya sa anak. Ngayon, kung gusto niyang makita ang anyo ng ama, siya ay mamamatay. Kaya hindi po natin kayang makita, mabehold, masaksihan kung ano po ang pinakaanyo ng ama o yung kanyang glory. Kasi sabi nga dito, pag makita o pagpapayagan tayong ipakita yan, so mamamatay ang isang being. Mamamatay ang tulad po natin. So ngayon nakita natin na sa langit mayroong ama at anak. Nakaupo sa trono. Hindi po tatlo. Hindi din po isa. Kundi dalawa, the Father and the Son. Sa ating pagpapatuloy, sabi ito, the believers in all ages are to be one, and the Holy Spirit is the living essence that cements, animates, and pervades the whole body of Christ's followers. Kaya pag tayo po ay ayaw pa rin nating makikiisa, ibig sabihin, hindi mo pa rin lubos na tinanggap ang banal na Espiritu na siyang magpapaisa sa lahat ng mananampalataya ng Diyos. Kung gusto mo pa rin ng magsusulo ka ng individuality, ibig sabihin yung Espiritu na sa'yo ay hindi pa yun ang Espiritu ng Diyos, Espiritu ng Panginoon. Sa Spirit of Prophecy, Volume 2, page 60 and 61. Never before had angels. How many divine beings were present at Jesus' baptism? Sabi dito, never before had angels listened to such a prayer as Christ offered. Sabi dito, at his baptism. And they were solicitous to be the bearers of the message from the Father to his Son. But no direct from the Father issues the light
Sabi niya, but no, direct from the Father issues the light of His glory. The heavens were opened and beams of glory rested upon the Son of God and assumed the form of a dove. So ano yung lumabas galing sa glory ng Ama? O ano yung lumabas galing sa langit mula sa Ama? Beams of glory. Ibig sabihin, sinag ng kanyang kaluhatian, direkta itong nagturo or nakaabot doon sa kanyang anak. Sabi niya, rested upon the Son of God and assumed the form of a dove. So ito po nakita ng mga tao noon na mayroong kalapati. Na tulad ng kalapati na lumapit o doon sa anak. Kaya sabi nila, nandun yung Holy Spirit, nandun yung Ama, nandun yung Holy Spirit, nandun yung anak. Sabihin, tatlo. Pero sabi dito, beams of glory. Saan galing ang beams of glory? Sa trono ng Ama. Kaya hindi po another person yung nandun, kundi mula sa trono ng Ama ay suminag po yung kaluwalhatian at doon po ay umabot po doon sa anak ng Diyos. At sabi pa dito, and assume the form of a dove. Natulad siya ng kalapate, forma ng kalapate. In appearance like burnished gold. Tapos yung pinapakita sa atin na kalapate, anong kulay? Puti. So ano pala ang nakita ang anyo ng kalapate na pinakita ng Diyos sa mga tao? Burnished gold. Ibig sabihin yung ginto na dinalisay na. Yung ginto na anong kulay ng gold? Anong kulay ng gold? O di ba ganun ang kulay ng ginto? Kaya mali yung ina-apply natin siya sa isang kalapati. Ang kalapati ay nilagay natin kulay puti. So, hindi naman ganun ang kalapati ang nakita doon. Kaya akala nila yun yung another being, another spiritual, Diyos Espiritu. Akala nila Diyos Espiritu yun. Pero sabi dito, beams of glory rested upon the Son of Man, the Son of God, and assumed the form of a dove in appearance like burnished gold. The dove-like form was emblematically of the meekness and gentleness of Christ. Kaya pala nakita doon yung katulad siya ng kalapati, kasi ang kalapati, hindi tulad ng ibang mga ibon, nananakit yung ibang mga ibon, pero ang kalapati, harmless siya. At sabi pa dito, gentle, meekness, mababa ang loob. So yan yung kalapati nagre-represent sa character ni Christ. So while the people stood spellbound with amazement, so yung nasaksihan ito ng mga tao na nakakita sa panahon ng baptism, pero walang nag-drawing nito, no? Na ito yung nakita nila. Walang pinahintulutan ng Diyos o walang nakita ng ganun. Kasi karamihan ngayon mayroong kalapati, kulay puti eh. Sabihin, yung mga nakasaksi, hindi nila naipinta ito. Sabi dito, while the people still spellbound with amazement, their eyes fastened upon Christ, from the opening heavens came this word, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." Ibig sabihin, bumukas yung langit, nakita nila yung glory, at mayroon pang boses na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kong lubos na kinalulugdan. So kung dito pinapakita na hindi po three person, saan galing yung dove? Galing sa glory ng Ama mula sa trono niya, na tulad ng isang kalapati. Kaya hindi po another person ang nagpakita doon, kundi ang nandun, ang Ama at ang Anak, at nakasaksi ng mga tao sa panahon ng baptism ng Panginoon. So sa ating pagpapatuloy, what does the Bible call that light from God that assumed the form of a dove? Anong tawag niyan sa Biblia? Ito po yung mabasa sa Matthew 3:16. Sabi ito, and straightway coming up out of the water, he saw the heavens open and the Spirit like a dove descending upon
him, spirit like a dove. Pero binasa natin kanina sa Spirit of Prophecy, anong tulad niya? Beams. Rays of beams na glory. O beams of glory. Ibig sabihin, sinag ng kaluwalhatian na mula sa trono ng langit ay naging na-assume na tulad ng isang kalapati. Pero sa Bible, tinutukoy siya na spirit like a dove descending upon him. Kaya ang mga tao, sabi niya, kaya nga yan, espiritu, ibang persona yan, kasi espiritu yan eh. So sa atin, malinaw na hindi ibang persona yun. Kasi sinag ng glory mula sa Ama na sa anak, sa anak. Sabi pa dito sa, kanina pala sa Marcos 1:10. So, and Jesus, sabi dito sa Matthew 3:16, and Jesus, when he was baptized, went up straightway out of the water, and lo, the heavens were opened unto him, and he saw the Spirit of God. So, anong tawag dito sa, nakita nila sa Bible? The Spirit of God. Pero pinakita sa Spirit of Prophecy na ito ay rays, glory, ng trono mula sa Ama. Kaya yun, Spirit of God kasi mula sa Ama, descending like a dove and lighting upon him. So another Bible verse, Lucas 3:22, and the Holy Ghost descended in a bodily shape like a dove upon him, and a voice came from heaven which said, Thou art my beloved Son, in thee I am well pleased. So malinaw po sa atin na yung nandun ay hindi po another being. Father and Son lang. Yung mayroong tinatawag na Spirit of God is the glory from the throne of God na nag-descend doon sa Son of God. Pero hindi po siya another being, bagamat tinawag siya na Spirit of God. Kasi kung Spirit of God siya, galing siya sa Ama. Hindi siya God the Spirit. Kasi ngayon tinatawag nila God the Spirit yun. Iba po ang God the Spirit at Spirit of God. Ang Spirit of God, mayroong pinanggalingan. Ang Espiritu na nagmumula sa Diyos. Pag sinabi pong God the Spirit, ibig sabihin itong Espiritu na to ay Diyos yan. Ibang being. Ibang anyo. Kaya magkakaiba po yun, yung Spirit of God and God the Spirit. Pero ang nabasa natin, Spirit of God, mayroong pinanggalingan. Sa ating pagpapatuloy, sabi ni how many divine beings sit on the thrones? Okay, sabi sa Revelation 22 verse 1 and 3, and he showed me a pure river of water of life, clear as crystal, proceeding out of the throne of God and of the Lamb, and there shall be no more curse, but the throne of God and of the Lamb shall be in it, and his servants shall serve him. Pansinin nyo, ilang trono ang mayroon doon? Ilang being ang nandun sa trono? The throne of God and of the Lamb. So, trono ng Diyos at ng Kordero. Wala pong trono ang Holy Spirit. Ibig sabihin, hindi siya dapat binibilang na another being. Kasi sa langit, trono lang ng Ama at Anak na nandun. Walang ibang being na binigyan ng another throne, kundi the Father and the Son, throne of God and of the Lamb. Ang trono sa langit, mayroong nakaupo, Ama at ang Anak lang. Walang ibang nakaupo doon at walang ibang trono din. Kaya kung naniniwala tayo na ang Diyos ay tatlo o ang Diyos ay isa na binuo ng Ama, Anak, Espiritu, pinasinungalingan natin yung nakasulat po dito. Kasi kung Ama at ang Anak lang doon, saan natin ilalagay ang Holy Spirit? O Diyos Espiritu na tinatawag natin. So Ama at ang Anak lang ang mayroong trono sa langit. Kaya kung hindi po o pinaniwalaan natin yung tatlong Diyos o isang Diyos na tatlong persona, ating binabaliwala yung inspired writings na ipinagkaloob ng Panginoon sa kanyang alipin na propeta na si Mrs. White. Ngayon, sabi pa dito,
how many divine beings does light come to the Advent people? So tingnan niyo po, sa early writings 54, paragraph 2. Every good gift and every perfect gift is from above and come down from Father of lights, with whom is no variableness neither shadow of turning. So ito po ay sa James 1:17. So mula sa Father of lights, galing doon ang liwanag. Sabi nga dito, with no variableness neither shadow of turning. Dito sa early writings, sabi dito, a light would come from the Father, kasi mula sa Father of lights, from the Father to the Son, and from the Son to the praying company. Wala pong ibang destinasyon ang liwanag na tinutukoy. Kaya hindi po siya na katulad nito, kung tatlo ang pinaniwalaan nating Diyos, sabi dito, mula sa Ama, ibinigay sa Anak, ibinigay sa Espiritu pa. Pero wala po eh. Ang light, sabi ito, a light would come from the Father to the Son. And mula sa Son, from the Son to the praying company. Direkta na doon sa mga nananalangin mga anak niya. So yun po ang ibig sabihin, yun po ang pinanggalingan ng liwanag. So dito, how many divine beings have a kingdom? So sa kaharian, ilang divine beings? Sabi ito sa Ephesians 5:5. So yung iba pong mga reference sa Matthew 6:33, yun, isulat nyo na lang po. Sabi ito, for this you know that no warmonger, nor unclean person, nor covetous man, who is an idolater, had any inheritance in the kingdom of Christ and of God. Ilang being sa kingdom? Dalawa pa rin. Christ and of God. In the kingdom of Christ and of God. So hindi po kasama, hindi po natin sinasabi na hindi tayo naniniwala sa Holy Spirit. Nilalagay natin sa tamang kalalagyan kung ano at saan dapat ilalagay ang Holy Spirit. Kasi dito, hindi po binabanggit ang Holy Spirit. Saan lang po siya dapat? Doon lang po sa trabaho na ipinagkaloob sa kanya, pero hindi po siya kasama dito sa mga nababanggit at nababasa po natin. So, ngayon, kung kasama po ang Holy Spirit diyan, dapat sinabi diyan, in the kingdom of God, in the kingdom of Christ, o sabihin, hindi natin alam kung saan ang mataas, pero sabi ni kasi nila, pantay silang lahat eh. God the Son, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Sabi nila, pantay yan eh, yung tatlo. Kasi pareho silang Diyos. Kumukumpos sa isang Diyos. Pwede ba yun? Hindi ba kayo malilito na isang Diyos pinaniwalaan ninyo, pero komposisyon nila tatlo? Ngayon, kung ang komposisyon nila tatlo, sino ang ama dyan? Sino ang anak? Kasi kung wala silang, hindi katulad ng ama at anak, katulad ng ama, bakit siya tinawag na ama? Kasi siya yung nauna. Bakit na tinawag na anak? Kasi pinanggalingan niya mula sa ama. Meron siyang pinanggalingan. Eh ngayon kung tatlo yan, isang Diyos, sabi na isang Diyos pero tatlong persona. Ngayon, paano niya matukoy sa tatlo na yun? Kasi pareho silang Diyos. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Pareho silang Diyos. Sino ang ama dyan? Sino ang anak? Sino ang Espiritu? Sa madaling sabi, nagpapanggapan lang ang tatlo. Pag naniniwala po kayo na mayroong isang Diyos, tatlong persona, yung tatlo na yan nagpapanggapan lang kung sino ang ama, sino ang anak, sino ang Espiritu. Ganun po ang kalagayan sa ganung paniniwala. Pero kung kayo po ay naniwala na mayroong ama at mayroong anak, sigurado po kayo na walang ibang ama dyan, walang ibang anak, kundi yung tinawag lang na ama at tinawag lang na anak. Hindi kayo maguluhan. Kahit ilalagay nyo pa kasi meron silang nilalagay niya na arrow eh, na the Father is not the Son is not the Holy Spirit, the Son is not the Father, the Holy Spirit is not the Father. Kahit lagyan-lagyan nyo pa yan,
Magulo pa rin eh. Kasi kung sabay silang sumulpot, sino ang Ama at ang Anak ang Espiritu dyan? Yun po ang isang kalagayan ng isang mananampalataya pag hindi po malinaw sa atin yung paniniwala o pagkilala sa Ama at saka sa Anak. Sabi pa dito, how many divine beings have their own glory? Ilang divine beings na mayroon sariling kaluwalhatian? Sabi pa dito sa Luke 9:26, for whosoever shall be ashamed of me and of my words, of him shall the Son of Man be ashamed when he shall come in his own glory. Ang anak mayroong own glory, and in his fathers and of the holy angels. So ang may glory po, ang Ama, ang Anak, at yung mga anghel, may glory sila. Kaya nga di ba nung magpakita ang isang anghel sa panahon ni Prophet Daniel, anong nangyari kay Prophet Daniel? Nasubasog siya. Kasi dahil po sa glory. Ganon din naman si Apostol John. Nung nagpakita sa kanyang anghel, nasubasog din siya. Dahil sa glory ng anghel. So ang may glory, ang Ama, ang Anak, at ang mga anghel. May glory sila. Depende po sa kung anong taglay nilang kapangyarihan sa mga anghel po. Pero sa Ama at ang Anak, sila po ay may glory na taglay-taglay. Ngayon, bakit hindi po nabanggit dito na ang Holy Spirit ay may glory? Kung kasama siya sa divine beings na dapat nating sambahin, dapat nating tawag doon, papurihan. So dito po makikita natin na ang tumatanggap ng glory, tumatanggap ng pagsamba, ng papuri ay ang Ama at ang Anak lang. Baka huwag kayong magkamali ha, baka kasasabihin nyo ang holy angels ay may glory din, baka sabihin nyo na pwede na rin sambahin ng anghel. Hindi po. Kasi kahit sa panahon ni John ay hindi po nagpasamba ang anghel. Kahit gusto siyang sambahin ni John. Pero ang anghel mismo ayaw magpasamba. Kasi at tinuro niya kung sino dapat ang sambahin, ang Ama at ang Anak. Kaya kung mayroon man pong magturo sa inyo na sambahin, lalo na kung anghel na nga ito na literal, mayroong sariling liwanag, ayaw pa rin magpasamba. Paano pa kaya kung ituturo sa inyo na itong kamukha ni ano, sambahin nyo yan. Lumuhod kayo dyan, magdasal kayo dyan. Di mas lalong hindi po dapat natin gawin kasi kung yung literal nga na anghel ayaw magpasambay. Kasama po yan sa utos na huwag kayong gagawa ng anumang karawang animal na makita tulad ng sa langit, sa lupa at sa ilalim ng dagat. So sa ating pagpapatuloy, sabi ito, persecutors have not known how many divine beings. Yung mga persecutors, yung mga nanunuya, yung mga nanggigipit. Sabi sa John 16, verse 2 and 3, sabi ito, they shall put you out of the synagogues. Yea, the time cometh that whatsoever killeth you will think that he doeth God's service. Nakikita niyo ba ito? Na mayroong mga tao na iniisip nila na pag pinatay nila ang isang tao, gumagawa sila, ginagawa nila ito para sa kanilang Diyos. Pero anong malinaw po na sinabi? And these things will they do unto you because they have not known the Father nor me. Kaya pala ginagawa nila itong mga tao na may ganitong karakteristik kasi hindi nila alam ang Ama at ang Anak. Kaya ang Diyos mo na dapat ilalali natin yung Ama at ang Anak. Masabihin nyo, Brad, dalawa lang Diyos mo. Hindi po, isa lang. Ang Ama ang sinasabi, ang pinakilala ng Anak na siya ang tunay na Diyos. Tapos yung iba magtatanong naman, ibig sabihin ng Anak hindi tunay na Diyos. Hindi po ganoon. Bakit siya tinawag na Diyos ang Anak? Dahil siya ay anak ng Diyos. So hanggang doon po ang kanyang namana. Kaya nga sinatawag siya ay kapantay ng Ama dahil sa kanyang kadiyusan.
bilang isang anak ng Diyos. So dito makita po natin na yung mga tao nagpipersecute sa atin o magpipersecute pa lang o yung mga nagpipersecute, sila ay mga tao na hindi kilala ang Ama at ang Anak. So kaya nga kailangan malinaw po sa atin ito. Kaya yung mga tao na nagpipersecute ng tao dahil sinasabi nila bilang pagkilala sa kanilang pananampalataya, ibig sabihin hindi nila totally alam o kilala ang Ama at ang Anak. Sabi pa dito sa Hebreo, how many divine beings created all things? Ilang divine beings ang lumikha ng lahat ng bagay. Sa Hebreo 1 verse 2, had in these last days spoken unto us by His Son, whom He had appointed heir of all things, tagapagmana ng lahat ng bagay, by whom also He made the worlds. So sino ang gumawa ng lahat ng mundo? Ang mundo po natin hindi lang isa ito. Sinabi niya po, whom also He made the worlds. Ibig sabihin, mayroon pang ibang mundo na tulad sa atin na mayroon ding mga taong nakatira. Hindi lang ang earth. Ang earth lang ang bumagsak. Di ba naalala niyo may parable sa Panginoon na iniwan ko ang 99 at hinanap ko ang isa na nawala. Itong mundo po natin ang nawala na tinutukoy niya. At yung 99 world, yun yung 99 na hindi bumagsak. Yung kanilang Adan at iba ay hindi nagkasala. Mas malalim pa po yan na pag-aaral. Pero sinabi ko po sa inyo na yung mundo natin ay hindi lang ito ang natitirhan. Mayroon pang ibang mga mundo na tinutukoy po dito. So papansin nyo ngayon sa science, mayroon na sila mga discovery. Sabi nila, mayroon kami nakita, napakalayo, pero katulad siya ng Earth natin. So ibig sabihin, katibayan nyo na ang mundo natin ay hindi nag-isa na pwedeng matirahan. Mayroon pa pong ibang mundo. Okay. Sa kasunod, sabi pa dito, sa Ephesians chapter 3, verse 9, and to make all men see what is the fellowship of the mystery which from the beginning of the world had been hid in God, who created all things by Jesus Christ. So sinong gumawa ng lahat ng bagay? Si Jesus Christ. Huwag kayong maguluhan. Pansinin nyo. I-ano lang natin sa isang malinaw na halimbawa. Sa isang building, pag ginawa ang building, sinong nagtatrabaho? Ang engineer o yung mga trabahante? Mga trabahante, si foreman nga, nag-autos-utos lang eh. Oh. Ang nagtatrabaho, mga karpintero, mga mason, mga labor, sila ang nagtatrabaho. Pero, pag nakita na ang magandang building, sinong tinanong? Tatanungin ba nila, sinong naggawa niyan? Ang tatanungin nila, sinong engineer niyan? Sinong architect niyan? So yung glory, napupunta doon sa kung sino yung nag-design. Ganon din sa atin. Ang nag-design ng mundo, ng lahat ng ating nandito, ang Ama. Sinong gumawa? Ang Anak. Ang Anak ang nagsabi magkaroon ng mga iba-ibang, kumbaga ang boses ng Ama doon sa Anak, kung ano yung sinasabi ng Anak, yun yung nagagawa, nangyayari. Yun po ang ano ng creation, na ang Ama ang siyang yung, kaya nga sinabi doon sa Proverbs 8, na sabi doon na ang ating Panginoong Jesucristo ay siya ay tulad ng isang matalinong manggagawa kasi siya ang nag-create. Sabi nga doon, sino ang kayang kung hindi siya ang creator, tingnan nyo kung hindi siya ang creator, bakit ang hangin nung bumagyo nung sa panahon ng mga alagad, bumagyo, di ba? Pero bakit kayang papigilin ng Panginoon kung hindi siya ang creator? Sabihin, kinikilala ng hangin kung sino ang
gumawa sa kanya. Kaya saan napupunta ang glory? Bagamat ang ating anak ang nag-create, napupunta sa Ama. Kasi bakit? Ang Ama ang nag-design ng lahat ng bagay. Kaya nga sabi ng Ama, sabi niya, who created all things? Sabi niya, which the beginning of the world had been hid in God who created all things by Jesus Christ. Ngayon, sabi pa dito, who had ascended up into heaven or descended, who had gathered the winds in his fist, who had bound the waters in a garment. Kung sino yung nag-gather sa kanyang kamay ng hangin, who had established all the ends of the earth. What is his name and what is his son's name if thou canst tell? Ibig sabihin, sa panahon ng creation, nandun ang Father and Son. Tandaan niyo po yan. Nandun ang Father and Son. Kasi tingnan niyo yung binasa natin, what is his name and what is his son's name? Walang sinabi, what is his Holy Spirit name? Kundi, his name and what is his son's name. Ibig sabihin, kung mayroong anak siya, siya ay ama. So, Father and Son. Kaya nung sinabi sinabi sa Genesis na ating lalangin ang tao ayon sa ating wangis. Sinong nag-uusap? The Father and the Son. Nag-uusap silang dalawa ayon sa ating wangis. So, dito makikita natin na hindi po tatlong being ang nasa creation. Hindi Diyos Ama, hindi Diyos Anak, Diyos Espiritu, hindi po ganun. Ngayon, sabi pa dito, what about the Holy Spirit? Okay, ngayon, tingnan natin, ano ba namang, bakit itong Holy Spirit? Kasi ang binabanggit natin is Father and Son lang. Ano naman ang kalagayan ng Holy Spirit? Sabi dito sa Genesis 1:2, and the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit, sabi ito, the Spirit of God. Pansinin yung sinabi, hindi po God the Spirit, kundi Spirit of God move upon the face of the waters. So Spirit of God ang nasa, kung tatanungin niyo ako, Brad, kung nandun ang Ama at Anak, ay nandito Spirit of God, ibig sabihin, tatlo sila. Tandaan niyo po ito. Ang Ama, sa trono niya, hindi po siya umaalis doon. Hindi po siya umaalis. Yung spirit niya, yung Spirit of God, kung saan ang Spirit of God, yun po ang pinaka-presensya niya. Kaya hindi po iba yung nagpakita ng Spirit of God, kundi presensya ng Ama yun sa langit. Kasi ang Ama, nasa trono niya lang lagi. Oo. O kasi di ba ang Spirit of God, tinatawag din na presence. Ating makikita niyan. Maliban dun sa power, presence niya. Kasi yung kung saan yung Espiritu ng Diyos, dun din yung presensya niya. Tingnan natin sa kasunod. Sabi dito, thou sendest forth thy Spirit, they are created, and thou renewest the face of the earth. Sabi po sa Psalms 104:30. Sabi pa dito sa Psalms 33 verse 6, by the word of the Lord were the heavens made, and all the host of them by the breath of his mouth. Sabihin sa pamagitan ng hininga ng Panginoon. Sabi pa dito, Spirit. Wow. Sabi pa dito sa Job 33 verse 4, the Spirit of God had made me, and the breath of the Almighty had given me life. So, saan ang galing yung Spirit? Mula sa Ama. Kaya yung hininga natin, mula po sa Ama yan. Kaya pag tayo namatay, sabihin nun, kinukuha na ng Diyos yung ating pinahiram na hininga. Espiritu po niya. Yun po ang bumabalik sa langit, hindi po tayo. Kasi ang kaluluwa mananatili yun po saan siya nalibing. Ang ating espiritu na hiniram natin na hininga, hiniram natin sa Diyos, so yun po ang babalik sa Kanya. Ngayon, sabi pa dito, sa patriarchs and prophets, the Father wrote by His Son in the creation of all heavenly beings. By Him, or His dear Son, were all things created. Sa pamagitan ng Kanyang anak, lahat ng bagay ay nagawa. Whether they be thrones,
or dominions, or principalities, or powers, all things were created by Him and for Him. Lahat ng bagay ay nilalang, ginawa sa pamagitan niya at para sa Kanya. So yun po ang sinabi po dito. So ang isang talata matagpuan po sa Colossians 1 verse 16. So makita po natin dito na sa panahon ng creation, Father and Son ang nandun. Dito po tayo pansamantala magtatapos. Sabi dito sa Daniel 7 verse 13, how many divine beings are involved in the judgment? So sa panahon ng hatulan, ilan ang ma-involved dyan? Sabi dito, I saw in the night vision, and behold, one like the Son of Man came with the clouds of heaven and came to the Ancient of Days, and they brought him near before him. So ang meron po sa judgment, the Ancient of Days and the Son of Man. Yun po ang nasa panahon ng judgment. So, yun po ang pinakita sa atin. Kaya makikita nyo po na hindi po tatlo, o hindi po isa na tatlong being o tatlong persona, kundi ang atin pong nakita dito may dalawang being at ang Holy Spirit is the Spirit of God. At tinutukoy din po kanina na Spirit of Christ. Mula doon sa Ama, ibinigay niya sa kanyang anak. So, ibig sabihin, ang Espiritu ay hindi po, ang Holy Spirit ay hindi po another being na separate doon sa Ama at saka sa anak. Kundi sila, o ito ay presensya ng Ama at ng anak. Sa kasunod po niyan, may marami pang paglilinaw na masigit po nating maintindihan. So mamaya itutuloy po natin yan sa ating kasunod na pag-aaral. So maraming salamat po sa ating lahat. Salamat sa Panginoon. Nawa po patuloy tayong magiging malinaw nawa sa atin na pagkilala sa Kanya at sa Anak. Itong darating man yung time, meron tayong maririnig na hindi Brad, isa lang ang Diyos. At ang Diyos na isa ay walang anak. Delikado po kayo kasi sabi nga dito, the Father and Son ay meron silang pag-uusap para sa plan of redemption. Eh kung nag-isa lang siya, so sino yung kausap niya? So sana po ay mapatibay tayo sa ating pag-aaral. Tutuloy na lang po natin ito mamaya. Maraming salamat po and happy Sabbath sa ating. Aming Ama, ang tahanan, sigitasan sa langit ng malangit, maraming salamat po sa patuloy niyong kagandahang loob. Salamat sa panibagong buhay, panibagong kapahingahan, panibagong Sabat na ipinagkaloob mo sa bawat sa amin. Nawa Ama, ang aming narinig sa araw na ito mula kanyang umaga hanggang sa oras na ito, Diyos, ay patuloy na may ukit ng malalim sa mga puso kaisipan, maging gabay nawa sa bawat isa sa amin, patuloy na pakasalamuha po dito sa libutan. Tulungan niyo po kami at pagkaloob sa amin ang kaalamang ito sapagkat sinabi niyo na ito ay buhay na walang hanggan na makilala ang tunay na Diyos at ang iyong sinugo ng aming Panginoong Jesucristo. Maraming salamat sa pagkataon na makilala kayo Ama at maging ang iyong sinugo. Nawa tulungan kami na magawa pa namin ng mga bagay upang kami ay malubos sa aming pagkatawag sa pagkatawag niyo po sa amin. At sa amin pong natirang araw ng pagsamba, tulungan niyo po ang bata sa amin na maiwasan namin ang paggawa ng anumang mga bagay na hindi po nakakalugod sa iyo. Pagpalain niyo po ang bawat isa, kasama po ng mga magkabuhay, magulang at mga kapatiran. Sa mga panahon ito, anumang kanilang kalagayan, nawa sila po ipatuloy niyong lingapin. Nawa sila panumbalikin niyo o Diyos sa ipakita na pumulin niyo sa kanila ang iyong pag-ibig at ipadama upang hanapin kanila o Diyos na habang kayo po ay masusumpungan pa. Maraming salamat po sa aming pagtatapos. Katawarin kami sa mga pagkulang pagkasala at hindi po masumpungan sa amin. Mga ito'y sinasamo, hindi po sa aming sariling karapatan, kundi ang alang lamang sa Panginoon Kristo. Amen.